Magandang umaga, araw na pong bihag ng MNLF Miswari Faction ang pinakawalan ngayong umaga. At para sa update, nasa Zamboanga pa rin si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Igan, panibagong breakthrough nga dito sa nagaganap na krisis sa Zamboanga City. May hindi bababa sa 6 na pong bihag ang pinakawalan at nakabalik na sa pangangalaga ng mga otoridad. May 1 oras pa lamang ang nakararaan. Wala tayong exact number pa sa ngayon, Igan, bagamat ang reports ay at least 60 o hanggang 65 na mga bihag ito. Kinumpirma ito sa atin ng mga nakausap nating sundalo dito sa ating kinatatayuan. At ayon sa kanila ay iniwan daw itong mga bihag na ito at hinayaan na lamang makapunta nga dito sa area na ito kung saan may mga sundalo. Sa ngayon, Igan, ay dinala itong mga nakalayang bihag sa Camp Kawa-Kawa para doon isailalim sa debriefing. At ayon sa ating pinakahuling impormasyon ay may mga kamag-anak na rin sila na nag-aantay doon at doon bibigyan na rin sila ng mga karampatang medical care kung kinakailangan man. Sa bagong development ayan, Igan, may 60 to 65 na hostages plus yung mga 26 kagabi ay mahigit 80 ang pinalayang bihag sa nakalipas sa 12 oras. So ano kaya ibig sabihin nito, Igan? Yan ang ating antabayanan. Posible kayang nakikita na natin ang mapayapang pagtatapos nitong krisis na ito. O sa ngayon kasi, Igan, ay hindi na rin tayo nakakarinig ng mga putok mula dito sa ating kinatatayuan, bagamat hindi pa rin tayo pwede magpakakampante siyempre dahil may mga hawak pa rin mga bihag ang mga rebelde at hindi pa rin sila tuluyang sumusuko at posibleng manlaban pa. Sa katunayan, Igan, kani-kanina lamang ay may nakita tayo ditong isang motorsiklo na pinoproseso ng EOD ng Zamboanga City Police kasi hindi raw sila pwedeng magpakasiguro sa mga pagkakataong ito na pinaniniwala ang pakubos na, pa-endgame na ika nga itong krisis na ito at baka posibleng magsagawa ng iba't ibang pag-atake ang mga rebelde bilang senyales ng kanilang desperasyon. So sa ngayon, Igan, patuloy pa rin ang todo-todong pagbabantay ng mga otoridad sa iba't ibang bahagi ng lungsod at patuloy nating antabayanan ang magiging development sa sitwasyon dito. Igan? Ivan, ilan na lang yung mga, may bilang ba sila sa MNLF na nandyan pa sa barangay na yan? Igan, sa tansya ng mga otoridad, umaabot ng hanggang 160 to 180 mayroon pa. ito mga rebelding MNLF na sumakop sa ilang bahagi ng Zamboanga. Kung pagbabatayan natin yung bilang ng mga napatay at mga nahuli na batay sa datos ng mga otoridad, ay mahigit kalahati na ang nabawas sa puwersa ng mga rebelde. Kaya ngayon ay pinaniniwalaan ng mga otoridad na nagigipit na, nasusukol na itong mga rebelde. Sa katunayan, dahil nga napakarami ng nasunog sa mga barangay na kanilang pinagtaguan ng mga nakarang araw, ay sa mga bakawan o sa mga mangroves na daw sila nagtatago sa ngayon. Kaya posibleng doon na maging konsentrasyon ng operasyon ngayong araw na ito. Igan. Kasi ang kinakabahala ko sa matagal ng marami ding na-cover tayo operation dyan sa Mindanao, laging sa bandang huli, nakakatakas pa rin eh. So ito, kordon na nila, Ivan. Yes, Igan, kordon na kordon. Sa katunayan, in different parts of the city, may mga nakaset up na checkpoints ang mga kawani ng AFP at ng PNP. At ang focus ngayon, yung mga blocking forces ay nandoon sa parting dagat, kung saan posibleng tumakas nga by sea itong mga rebelde. Pero batay sa ating nakikita at batay din sa ating impormasyon, Igan, ay kordon na kordon itong area na posibleng takasan ng mga rebelde at may mahigpit na instructions din ng Crisis Management Committee na hindi sila palalabasin, hindi sila patatakasin at ang tanging paraan para matapos ang krisis na ito ay para sila ay sumuko at i-lay down ang kanilang mga armas. Igan. Ivan, si Connie may tanong. Ivan, matanong lang kasi nabanggit natin yung pagtakas di umano nung ilang mga rebelde by sea kahapon yan, napabalita. Meron ba tayong confirmation na kung meron ba nga nakatakas na ba o kaya ay nabanggit na ba sa atin dyan sa mga media nakasamahan natin dyan kung itong mga sinasabing rebelde na nagtatago dun sa Bakawan ay nandoon pa talaga? Kasi nakita natin pinaulanan na ng mga bala kahapon eh. Connie, yung kung may nakatakas, wala tayong ganong impormasyon. Pero sa latag ng blockade ng ating mga otoridad, mukhang wala sila talagang patatakasin. Ang blockade dito sa dagat, sa ground, sa city, kung saan posible silang kumalat sa mga sibilyan,
lahat yan ay todo bantay sa mga nakalipas sa araw at lalo ngayon na pinaniniwala ang nagigipit na itong mga rebelde. Alright, ingat ka dyan na partner. Thank you very much, Ivan Mayrina.